Nandito ba si Faithfully? Okay, wala pa. So, ayan. So, last time that we met, last week, Friday, what we learned about is all about the different kinds of quantitative research. So, natapos na natin yung different kinds of qualitative. At the same time, we also learned the different kinds of quantitative research. We also learned kung ano yung difference ng qualitative and quantitative research and ano yung advantages nila ng quantitative over qualitative at ano naman yung advantages ng qualitative versus the quantitative research. So meron na kayong basic general overview or basic idea about these two kinds of research at kung ano yung iba't ibang uring research under qualitative and quantitative. So gusto ko lang linawin that for your research this semester, you can actually do any kind of research. So you can choose a qualitative kind of research. But at the same time, since you heard about the quantitative research last week, baka yung topic ninyo is most appropriate or more appropriate using a quantitative approach, or meron kayong topic or idea na na-realize over the weekend tapos na-realize mo na mas gusto mo pala yung topic na yon, then it's fine with me. You can edit and you can resend your list of topics doon sa ating old Google Classroom. So okay lang pong magpalit ng topic as long as, anong tawag dito, pag nag-check na ako, paki-inform na lang ako na teacher, na-check nyo na po yung aking topic, pero I actually made some changes. So kung pwede pong paki-check na lang ulit yung new topics ninyo. Okay, so you can choose to do a qualitative research. At the same time, you can also choose to do a quantitative research. It depends sa inyo, sa kung anong topic of interest ninyo, kung anong uri ng research ang gagawin ninyo for this semester. If you want yung pinaka-reliable at pinaka-magandang uri ng research, you can actually combine qualitative and quantitative research. So, yun yung tinatawag nating mixed approach. So, kung sa tingin ninyo mas magiging maganda yung results ng inyong research if you will be collecting two kinds of data, the qualitative data and the quantitative data, then okay lang. Wala namang pipigil sa inyo doon. As long as pag na-check ko siya, ang chine-check ko lang kasi is yung feasibility ng inyong topic. Meaning, kung doable ba siya or hindi. Kung kakayanin bang i-measure, kung ano yung nakikita kong mga problems na may encounter ninyo, at kung sa tingin ko kakayanin nyo siyang gawin until the end of this school year. So yun lang naman yung i-comment ko sa inyo. Pero kung ano man yung topic na maisip ninyo, as long as doable siya or feasible siya, then bibigyan ko kayo ng go signal. So, again, last time when we talk, mayroong nag-raise ng question doon, can you do individual research? Can you do group research? And my answer is yes. It depends on you kung anong klaseng strategy ang gagamitin ninyo to finish your research paper. You can do it on your own if you think na mas magiging madali sa inyo, drama-free, hassle-free if you will be doing it on your own. You can do it in partners, dalawa kayo. You can even do it in groups of 3. Basta ang primary rule ko lang is that maximum of 3 members. Wala nang mas malaki pa sa 3 miyembro. Kasi in our experience, pagka 4 and above na yung members, meron at merong kagrupo doon na wala nang ginagawa. Hinahatak na lang or binubuhat na lang ng ibang kagrupo. So as much as possible, we want all of the group members to have or to contribute doon sa matatapos ninyong research. At the same time, another rule that I have is that yung groupings or partner ninyo, kung kayo ay partners or groups of 3, dapat you belong in the same strand. Hindi po pwedeng mag-mix yung ABM and STEM. If you will be creating groups, dapat grupo lang ng STEM students. For ABM, the same, grupo lang ng ABM students. Kasi pwedeng yung topic ninyo sa research is an application or a direct application of your strand. So kung about
sa STEM kayo, maaaring related sa technology, ICT-based yung inyong magiging research, at least related sa strand. Hindi makaka-relate doon kung meron kayong kagrupong ABM kasi iba yung kanilang specializations, yung mga kanilang specialized subjects. So yun lang, maximum of 3, tapos anong tawag dito, you need to be within the same strand. Yung inyong topic research, topic list na pinasubmit ko is individual, nilinaw ko yon. Kahit magkagrupo kayo, individual dapat ang submission. I just want to see your individual ideas. And then, kung for example, si Mizan at saka si Cassie ay magiging magkagrupo, kung ano yung mga in-approve kong topic kay Mizan, iba yung sa a-approve kong topic kay Cassie. Tapos pagsasamahin nila, sila ang mag-uusap kung ano yung magiging final topic nila as a partner. Okay? Pero dapat individually, meron kayong dadalhin sa grupo ninyo na nai-approve na topic ko. Okay? So hindi ibig sabihin kayo yung magkakagrupo, iisa yung isasubmit ninyong topics. No. You have to submit different topics, i-approve ko yun individually, tapos saka kayo mag-uusap kung anong pinaka-final topic ang mapagkakasunduan ninyo. Para hindi nakabase sa iisang tao yung magiging topic ninyo. Tapos pagdating sa chapter 1, sasabihin ninyo, the reason kung bakit ito yung topic namin kasi ito yung sabi ng kagrupo namin. It should not be like that. Okay? So, ayun lang. If you have new ideas or if you change your mind about your topics, walang problema doon. In the other class, nangyari na yon. May mga nagpalit na, dagdag bawas. Ayaw na nila nitong topic na to. May naisip na silang panibago. So, inform nyo lang ako para ma-update ko rin yung sarili ko doon sa Google Classroom. So for this week, what we will discuss is the elements of a good paper. The reason why we will discuss this is because you are going to start writing your actual research paper now. So after this discussion, sisimulan na ninyo yung chapter 1 of your research. At kung na-check nyo na po yung Google Classroom ng Research 1, naka-upload na po siya as early as February 16. So meron na akong naka-assigned task dito. The instruction is already here. So you will be submitting the first part of your chapter 1. Ang due date niya ay February 28. I will double check kung kakayanin yung February 28 or mag-extend ako ng deadline. Anyway, so let's start with the different elements of a good research. This topic will be included sa inyong exam next week. Okay? So one of the first things that you have to consider when you are starting your research writing is you have to focus on the quality of your content. So when we say quality content, ibig sabihin merong laman. Hindi ka nagbabasa ng parang wala kang naiintindihan or nagbabasa ng parang medyo mababaw lang or hindi clear yung pagkakadiscuss ng topic mo. So how are you going to achieve quality content? The first thing at isa sa mga pinakamahirap sa tingin ko para sa mga students na gawin is to actually read about your topic. Mahirap kasing magsulat about sa isang bagay na wala kang masyadong alam. Or kung meron ka mang alam, hindi siya ganun kalalim. You have to remember na kung ito yung topic mo, dapat maipapaliwanag mo siya ng malinaw at klarong-klaro doon sa magbabasa ng research mo. Dapat maiintindihan nila tungkol saan ba yung research mo at bakit sa tingin mo importante itong topic na pinili mo. So in order for you to clearly and fully discuss kung ano yung topic mo, you have to do some reading about it, which is medyo kinakatamaran ng mga estudyante ngayon. Hindi na sila nasanay dun sa pagbabasa. Ang nakasanayan na lang nila ay mag-search sa Google, tapos i-Control A, Control C, at saka Control V, which is not acceptable in a research paper. And later on, I will explain bakit hindi acceptable ang copy-pasting when it comes to researching. So sabi nga niya, researching, ibig sabihin,
you will research additional information about your topic. So kailangan mong mag-download ng mga resources online, or pwede kang mag-conduct ng interview or survey dun sa mga taong sa tingin mo ay nakakaalam or merong level of expertise about your topic. At the same time, pwede kang magbasa ng libro, ng newspapers, ng magazines to learn more information about your topic. At kapag ka nakapagbasa ka na at naintindihan mo na on your own kung tungkol saan yung topic mo, saka mo pa lang siya maipapaliwanag ng malinaw at maayos doon sa mga readers mo. Okay? So tatandaan natin, kailangan nating intindihin ng mabuti yung storya. Kailangan nating intindihin ng mabuti yung topic. Kasi kung tayo mismo hindi natin naintindihan, pag pinaliwanag natin siya sa readers mo, maaaring sila rin maguluhan or hindi rin nila maintindihan ano nga ba yung gusto mong mangyari sa research mo. So kailangan nyo pong magbasa. Okay? And even me, dumarating ako dun sa point na parang tinatamad akong magbasa. Pero you have to do something na para ma-motivate ninyo yung sarili nyong basahin yung mga mada-download ninyong resources. Okay? Kasi it's the only way that we can actually explain to your audience kung ano nga ba yung concept or yung topic or yung idea na gusto mong i-focus doon sa research mo. So for example, kung ang topic mo ay segregation of trash, ano nga ba yung idea of segregation? Ano yung mga common practices of segregating? Ano yung identified advantages and disadvantages of segregating? Magkaiba ba yung segregating sa other practices such as recycling, tsaka reusing? Or baka pareho lang din naman yon? Baka merong other words other than segregation na kilala itong practice na to. So you need to read and learn more about your topic. At kapag ka nakapagbasa ka na, anong tawag dito, may kanya-kanya tayong ways of processing yung ideas, yung mga ideas na nabasa natin. So, yung iba, sinusulat nila yung mga ideas na nababasa nila. Yung iba naman, nagha-highlight. Yung iba naman, gumagamit ng, anong tawag dito, ng mga highlighters. Bahala po kayo kung ano yung magiging effective na means para sa inyo. So, may i-share ako dito. So, for example, this is one of the latest, anong tawag dito, paper na ginawa ko. It's about the effect of temperature sa pagtaas ng, sa dami ng cases ng flu or trangkaso sa Pilipinas. So, may nabasa kasi ako na kapag malamig daw yung panahon, mas maraming tao ang nagkakasakit ng trangkaso. So, I wanted to check if that idea or if that phenomenon is observable or applicable sa Pilipinas. So, isa sa pinaka-common ngayon na flu is itong COVID. So, kaya may mga COVID na background information dyan. So, for this paper, ganito karami yung sources na ginamit ko. More than 10. Yung iba, mas maraming information yung nagamit ko. Yung iba, konti lang din. So, for example, here, may open ako. Wait lang. Ito yung isa sa mga sources na ginamit ko. I think, yes, this is the effect of temperature doon sa spread of influenza or flu, trangkaso. And ako kasi yung tao na kailangan kong i-highlight yung mga important information. So makikita nyo dyan usually highlighted yung mga important information. Tapos, after kong magbasa, saka ko ulit siya babalikan. Kasi maaaring magamit ko to sa introduction, maaaring ito magamit ko doon sa Chapter 2, maaaring yung iba magamit ko in other parts. So, lahat ng ideas naka-highlight. At kung mapapansin nyo, in this source, medyo konti lang yung nagamit ko na idea. On the other parts of the paper, medyo wala na. So, okay lang yun. As long as binasa nyo siya at kumbaga, in-analyze ninyo ano yung usable information sa hindi usable. Okay? At
later on, pagka na-topic natin yung plagiarism, as far as I know na-discuss naman na siya ni Sir Edward. Pero we will touch on the idea of plagiarism ulit maya-maya. Okay? So, ganun siya. Bahala kayo kung anong strategy ninyo. With me kasi effective yon. Da-download muna ako ng maraming resources, tapos saka ko siya iisa-isahin basahin. Pag nabasa ko na hindi useful yung information, saka ko siya i-delete. Pag nakita kong merong useful information, iha-highlight ko siya. Tapos, babalikan ko siya later on pag nagsa-start na akong magsulat ng aking chapter 1 or pag nag-start na akong nagsulat tungkol doon sa topic ko. Kung ganito din yung magiging strategy nyo, then it's fine. Yung iba kasi, iba yung kanilang effective strategy. Yung iba sinusulat sa notebook, yung mga important information, yung iba tinatype into a Word document. So kung ano po yung magiging strategy ninyo, as long as magiging effective siya sa inyo and it will work for you, okay lang. So bakit nyo kailangan i-take note? Kasi later on, i-organize ninyo yung information na yan. Siyempre, one of the things na kailangan ninyong i-consider when ensuring the quality of your paper is yung pagkakasunod-sunod ng ideas, maayos ba siya? Hindi pwedeng nakakalito yung pagpapaliwanag ninyo ng ng concept or ng topic kasi hindi maayos yung cohesiveness at saka yung flow of the content of your ideas. So for some people, they use graphic organizers. Ito po ay naging topic ninyo sa reading and writing nung first semester. Meron tayong iba't ibang uri ng graphic organizers, di ba? Meron tayong flowchart, meron tayong parang timeline, meron tayo yung fishbone when we are comparing, meron din tayo yung parang bubbles lang na gano'n, meron tayong graphic organizers in the form of tables. So you can use graphic organizers para ma-visualize ninyo kung ano yung magiging flow ng discussion ninyo, na ito muna yung una mong i-discuss, ito yung pambungad mo. For example, ang topic ko is about flu. Ang gusto kong ipambungad is yung pinaka-latest na number of COVID cases in the Philippines para mabigla yung mga tao na ang dami-dami. Tapos saka ko i-discuss ano nga ba yung COVID, tapos ano nga ba yung flu, ano yung pinagkaiba nila. So, ma-visualize ninyo paano ninyo i-discuss or ano yung magiging direction ng discussion ninyo. Pwede ninyong pagpalitin yung iba, pwede ninyong unahin muna yung nasa dulo. So, bahala kayo sa magiging strategy ninyo as long as at the end of your introduction, masasabi ninyo na yung readers ninyo naintindihan nila ng malinaw yung topic ninyo at maayos yung flow ng pagkakadiscuss ng ideas. Kasi at the end of the day, yun yung importante. Naintindihan ba ng readers mo kung ano yung gusto mong gawin, ay kung tungkol saan yung research mo at kung ano yung gusto mong gawin doon sa research paper mo. Yun yung target natin. So we are trying to improve the quality of our writing kasi yung reader dapat maiintindihan niya yung paper mo pag binasa na niya. Okay? So wala kayong other way na maipaliwanag kung tungkol saan yung research mo other than doon sa introduction. So doon pa lang sa introduction, dapat nakuha nyo na yung attention niya at naintindihan niya na ng malinaw yung topic mo at naintindihan niya na ng maayos kung bakit yun yung pinili mong topic. Kasi siya rin mismo nakita niya bakit nga ba importante itong topic na to. Okay? So another thing to consider, of course, when it comes to writing, hindi pwedeng mawala ang grammar. In the English language kasi, ang grammar, medyo forgiving tayo pagdating sa spoken English. Kasi sa spoken English, hindi naman importante ang grammar. Ang importante when it comes to speaking is, as long as you understand each other, naintindihan niya kung ano yung gusto mong sabihin at naintindihan mo kung ano yung gusto niyang sabihin, kahit grammatically wrong pa yan, okay na. Kaya yung mga Koreans, di ba, minsan may mga grammatical errors sila when it comes to speaking English. Okay lang yon as long as naintindihan nyo sila. But you have to understand that in research, hindi spoken English ang ginagamit natin. Written English siya. At kapag written, we have to follow
certain grammatical rules. Okay, so yung mga students po kasi ngayon, napapansin ko for the past 2 years, hindi na ninyo nasana yung idea of proofreading your work. Yung proofreading kasi is you're double-checking your paper before you submit it to your teachers, di ba? Usually, ang mga students ngayon, dahil nasanay na copy-paste, sure na sure sila na wala ng grammar errors doon or grammatical errors. So, isasubmit na nila. So, kung ang submission ay 1 a.m., 10 o'clock or 11 o'clock, saka pa lang gagawin. Tapos 1 o'clock, isasubmit na siya. Wala lang checking pang nangyari. So, ang nangyayari noon, kung merong grammatical errors, hindi na nako-correct. But in research po, you have to be careful about your grammar, about your capitalization, at saka yung spacing at paggamit ng punctuations, specifically yung period at saka yung comma. Okay? Isa sa napapansin ko is yung capitalization. Yung iba, hindi na nagsa-start ng capitalized letter pag nagsisimula ng sentence. Hindi na rin marunong mag-capitalize ng mga proper nouns, such as names of people, tsaka names of places. Pati yung mga pronouns, such as I, hindi na rin siya nakakapitalize. So, hindi ko alam kung dahil nasanay kayo sa pagte-text na laging naka-shortcut or lahat naka-maliliit na letters. Pero po, before you submit your chapter 1, make sure that you check your grammar, your capitalization, your spelling, and your punctuation. Proofread your paper. Kasi hindi po ako ang mag-e-edit ng grammar at spelling at punctuation ninyo. So, kung maraming errors yung paper ninyo, i-gradean ko lang ng mababa yung paper ninyo in terms of yung technicalities such as grammar and punctuation. Di ko siya i-correct. Iha-highlight ko siya sa inyo, sasabihin ko sa inyo proofread your paper, pero kayo pa rin ang magko-correct ng paper ninyo. So later on, I will teach you something on how you can make proofreading easier sa inyong paper before kayo mag-submit. Let's continue to the next slide. So these are some of the tips on how you can avoid these technical errors in your paper. So sabi niya dito, use your commas and periods, especially when it comes to long sentences. Minsan kasi tuwang-tuwa kayong magpaliwanag, hindi nyo na napansin ang haba na pala ng sentence ninyo. And in research, hindi acceptable yung mga mahahabang sentences na yan. So how do you know kung mahaba ba yung sentence ninyo or hindi? All you have to do is to read your sentence in one breath. Isang hingahan. Pag nabasa mo yung sentence na yon at hindi ka naubusan ng hininga, then ibig sabihin, okay lang yung length ng inyong sentence. Pero kung binabasa mo yung sentence na yon, naubusan ka na ng hininga, hindi pa tapos basahin yung isang buong sentence, ibig sabihin masyado siyang mahaba. So chances are, you need to separate your ideas into different sentences. So maglagay kayo ng periods in different ideas or maaaring pwede na ninyong i-separate by using commas. So at least, anong tawag dito, yung contrasting ideas, i-separate na lang ninyo in a comma, compound sentence siya or complex sentence, ganon. Pero wag masyadong mahaba. Yung iba kasi, yung isang sentence nila kasing haba na ng isang paragraph. Mali po yun ha. So, tigil-tigil din pag may time. So, kailangan nating mabasa ng isang hingahan yung mga sentences ninyo. Okay? And ayaw nga niya ng mahahabang sentences, so ibig sabihin, kailangan nating iwasan yung mga tinatawag nating repetitive words. In research, very acceptable ang paggamit ng mga acronyms at saka abbreviations to ensure na walang repetitive words in your paper. So when we say abbreviations, kasi ibig sabihin, ito yung mga pinaiksi na words. So for example, dito sa gilid, ang example ko dyan is yung mga premature babies. Ibig sabihin yung mga pinanganak ng kulang sa buwan. So premature babies, kung paulit-ulit mong gagamitin yung premature babies sa the rest of your paper, ang haba na nun, at the same time, very repetitive. So yung iba, they use the abbreviation preemies.
So when we say preemies kasi, ibig sabihin, we are already talking about premature babies. So yung first syllable ng premature at saka yung last syllable ng babies, pinag-combine nila. So yung abbreviation is preemies. So acceptable yun na. At the same time, we also use different acronyms in research paper. So for example, ayan, healthcare workers, instead of saying healthcare workers ng paulit-ulit, we can abbreviate them as HCW. At the same time, kung may mga agencies na ginagamit such as World Health Organization, Department of Health, gumagamit tayo ng mga acronyms. Yun nga lang, ang rule is that if it was the first time na ginamit mo siya sa paper mo, then kailangan mong ipaliwanag ano yung ibig sabihin ng HCW. So, naka-parenthesis siya, HCW stands for healthcare workers or preemies refer to premature babies. So the first time na gagamitin mo siya sa paper mo, kailangan naka-explain ano yung ibig sabihin ng abbreviation at ng acronym na to. And then the rest of your paper, pwede mo nang gamitin yung HCW lang or puro preemies na lang ang gagamitin mo. Kasi naipaliwanag mo naman na in the beginning kung ano yung ibig sabihin nun. Okay? At the same time, the pronoun I is actually not advisable to be used in a research paper. So, kung ikaw ay individual na gagawa ng paper mo this semester, instead of using I, you can use the word the researcher. Okay? At kung kayo ay partner or group, we ang pwede ninyong gamitin. So, we came up with this topic. We believe that this topic is important because the researcher is influenced by the following ideas in coming up with this research. Ayan. So, pakigamit po itong mga words na to in writing your paper. At the same time, you have to check yung consistency ninyo sa format. Share natin to. Pagdating dito sa Google Classroom, may sinabi na akong format. So, kailangan ano yung size ng paper ninyo, ano yung font na gagamitin ninyo, ano yung font size, ano yung spacing. So, yan yung tinatawag nating format. Ang format ay binibigay depende ng school or depende ng teacher. Pero kung ano yung format na binigay nila, you have to follow it and you have to be consistent with it. Okay? Yes po, Kuya John Paul. Sir, pag title po, yung font rin po 12. Okay, sige. Yes po, pagka-title, ang font size pa rin ay 12. Pero kung ang pipiliin ninyong format, for example, yung title ng chapter 1 ninyo ay naka-all caps tapos naka-italize, dapat hanggang sa dulo ng paper ninyo, consistent yung format na ang title ng chapter ninyo will be all caps at saka naka-italize. So pare-pareho siya dapat. Kapag for example, may mga subparts kasi for example in chapter 1 merong part 1, part 2, part 3 ganon. So kung ano yung format na gagamitin ninyo, dapat consistent lang siya. Wag niyo na pong lakihan yung font size. Okay na yung 12 and later on you will see na okay lang na hindi niyo nalakihan yung font size kasi maraming parts yung inyong research paper. So habang dumadami siya, habang tumatagal, mas dumadami yung page number. Siguro matitempt lang kayo na lakihan yung font size sa simula kasi feeling niyo konti pa lang yung laman niya. Pero later on, madadagdagan yun. Umaabot ng 80 pages, 90 pages ang isang research paper. Tapos yung title mo, ang laki-laki pa ng font size, ganyan. So mas kumakain siya ng space. So okay lang po na even yung titles talagang naka-12 lang. Huwag nyo nang lakihan. Please po, huwag nyo nang baguhin yung mga kulay at saka gumamit ng mga maarte-arte na calligraphy na mga fonts. Masakit lang siya sa mata basahin. So, stick na po tayo dun sa madaling basahin na font, yung size na readable at saka 1.5 spacing. Okay? So, kung ano yung format na binigay, may mga schools na may ibang format silang binibigay. May mga schools kailangan may header and footer, may mga schools na wala naman. So, depende on which school or kung ano yung ibibigay na format sa inyo. Okay? Pero kung ano yung binigay na format, paki-follow na lang. And then number 6, ayan nga yung sabi ko, you have to proofread your paper.
hindi pwede, or I think hindi mag-work yung submit na lang without checking the paper. Balikan po ninyo yung paper ninyo. Pagtapos ninyo ng part 1, basahin nyo ulit siya mula sa simula, ma-double check ninyo kung meron bang kailangang ayusin, medyo may malabo pa ba yung pagkaka-explain, or mayroon bang mga grammatical errors. Pag gumamit naman kayo ng Word at saka ng Google Documents, very easy to spot yung may mga grammatical errors kasi i-underline naman niya ng red pag mali yung spelling. Tapos minsan nga, ibibigay pa niya yung suggested spelling sa inyo doon. So wag lang kayong tamarin na i-check siya. For example, ito, may underline sa ibaba kasi fragmented yung sentence ko. So in-underline niya ng kulay blue. So ini-inform ka naman ng Word or ng Google document kung may kailangan ayusin sa sentence mo. Wag lang po tayong tamarin na mag-check. Isa sa pinaka-common talaga yung capitalization, nakikita ko. Kasi lahat naka maliliit na letters, kahit beginning of the sentences, kahit yung mga pangalan, maliliit yung letters sa pagkakasulat. So, maging careful lang po tayo doon na hindi yun yung ginagawa natin. So, iba po yung style nating pakikipag-usap pag nagme-message sa messenger or pag nagte-text. Iba rin pagka nagsusulat ng research paper. Okay? Next, ito, proper referencing is needed in a good research paper. And I think medyo nasimulan na ni Sir Edward. Hopefully, nasimulan na niya kasi majority of the discussion on the referencing styles will be with Sir Edward sa academic writing. So, yun talagang ibinibigay ko sa kanya yan kasi part ng academic writing yon. So what do we mean when we say proper referencing? So we use or we reference or we use citations in a research paper in order to ensure academic honesty and to avoid plagiarism. Kasi in a research paper, di ba kanina sabi nyo, you will be reading a lot of sources. Kukuha kayo ng ideas from different people. And walang masama doon. Everyone does that. Ang masama is, kung gagamitin mo yung idea ng isang tao at papalabasin mo na yung idea na yun ay sayo. So, pag nanakaw na ng idea yon. Okay? So, pag gumamit po tayo ng idea ng ibang tao, kailangan nating sabihin kung sino yung tao na yon. So, kailangan nating ibigay yung credit sa kanya. At kailangan nating pangalanan na itong idea na ginamit ko, hindi ko to idea. Idea nito, ito ng author na ito. So, yun yung tinatawag nating referencing, so or citations. Nagbibigay tayo ng credit doon sa original authors of the idea. So, kailangan natin may mga citations of sources, references doon sa ating paper. So, doon sa introduction ninyo ng paper, syempre, gagamit kayo ng secondary sources. So, kailangan ninyong sabihin saan nanggaling itong idea na to. So, ganito lang yan. Ang common example ko is, for example, nag-e-exam kayo. Tapos, sino bang i-example natin? Sino magtropa dito? Si Paul tsaka si Ivan? Ganun. O for example, sila Madeline at saka si Esther Joy. Sila yung nakita ko last time na magkasamang nanguha ng module. Sabi ni Madeline, Esther, hindi ko alam yung sagot sa number 2, pakopya naman ako. Sabi ni Esther Joy, sige, ayan, kopyahin mo yung sagot ko sa number 2. Tama ba na kopyahin ni Madeline yung sagot ni Esther Joy kasi pinayagan naman siya ni Esther Joy? Or mali pa rin yung kopyahin ni Madeline yung sagot ni Esther Joy kahit na meron naman siyang permission? Let's ask from some students. Seya Cassandra. Do you think okay lang? Is it enough na pinayagan ni Esther Joy si Madeline na kopyahin yung sagot niya sa number 2? Sapat na ba yon to make sure na okay lang yung ginawa ni Madeline na pangungopya? Hindi po. Bakit? Kasi, Chair,
magiging magkapareho sila ng sagot. Okay, and kung magkapareho sila ng sagot, pareho naman yung tanong, so okay lang na pareho yung sagot. Hindi malalaman siya kung kanino galing yung original na sagot. Sila magkapareho. Okay, sige, ayan. Salamat. So, lagi kong sinasabi sa estudyante ko yan, hindi ko alam kung sino may original na idea kasi para-pareho kayo ng sagot. Another student from the class, nasaan si Jarens? Kuya Jarens, ano sa tingin mo? Is it enough na pinawagan ka ng tao na sige, kopyahin mo yan? Is it enough to make it okay? Hindi po, ma'am. Bakit, kuya? Kasi po, ma'am, yun po yung sarili niyong idea. Dapat hindi po binibigay sa iba. Okay. Pwede mo naman siyang ibigay sa iba, di ba? Pero, anong tawag dito? Yung way para maging acceptable siya is, number one, you have to paraphrase it. And I think na-discuss na to ni Sir Edward. So when we say paraphrase kasi, it means na you have to say or you have to explain the idea using your own words. So for example, si Madeline, tinignan niya, ito yung sagot ni Esther Joy. So intindihin niya kung ano yung naging sagot ni Esther Joy. And then from there on, ipaliwanag niya yung pagkakaintindi niya sa sagot ni Esther Joy using her own words. So hindi pwedeng kokopyahin ni Madeline ng word per word yung sagot ni Esther Joy. Ang kokopyahin lang is yung idea. Pero it has to be said or it has to be explained paano niya naintindihan yung sagot ni Esther Joy at gamitin niya yung sarili niyang salita in explaining the idea or in answering the question. Okay, so kailangan nakaparaphrase siya. So yun yung dahilan kung bakit hindi pwede ang copy-pasting. Okay? So pag nag-Google kayo ng sagot or pag nag-start kayong magbasa, okay, nagkaroon na kayo ng idea. So, kailangan sabihin nyo yung idea na yon using your own words. Hindi pwedeng may source ka nga, tapos kinopy-paste mo lang naman sa source mo. Word per word yung idea niya. So, that is considered as plagiarism. Okay? So, para maiwasan natin yung plagiarism, intindihin nyo muna yung binasa ninyo. Saka nyo siya ipaliwanag ng sarili nyong paraan. Okay? At the same time, para hindi siya masabi na plagiarism. Oh, wait lang. Sige. Kuya John Paul, you raised your hand. Sir, pwede po bang gumamit ng paraphrasing websites? I think pwede naman. Personally, I don't use paraphrasing websites. Pero kung mas madali kasing sa akin yung cohesiveness, yung pagkakasunod-sunod at pagkakadikit-dikit ng ideas, mas madali siyang i-achieve kung ginagamit nyo yung sarili nyong salita in explaining the topic. So personally, I don't use paraphrasing websites. Pero siguro kung meron kayong idea na medyo mahirap ipaliwanag on your own, you can use paraphrasing websites, walang problema. Siguro wag lang kayong mag-depend 100% on paraphrasing websites. Kasi baka nga grammatically correct siya, pero pag binasa mo naman, parang it doesn't make sense kasi hindi dugtong-dugtong yung ideas. So siguro a combination of paraphrasing websites, tsaka later on ituturo ko yung proofreading websites, at tsaka your own way of explaining things. Kasi yung mga magiging panel ninyo, for example ako, si Teacher Lera, si Teacher Kesha, anong tawag yan? Nagbabasa talaga ng mga paper yan and we can identify kung ano yung mga sentences na sa tingin namin, wait lang, hindi ito gawa ng estudyante. Alam niyo yung mga ganon. Nagdo-double check for plagiarism yung mga yan. So kung gagamit kayo ng paraphrasing website, siguro wag lang ma-overuse or wag lang kayong maging over-dependent dun sa mga paraphrasing websites. Kung kaya nyo namang ipaliwanag itong part na to on your own, then paliwanag nyo on your own. Pero kung medyo may mga mahihirap na ideas, then saka kayo gumamit ng paraphrasing websites. Okay? So after that paraphrasing, para masabing okay yung ginawa ni Madeline,
kailangan niyang pangalanan kung saan niya nakuha yung idea. So, hindi enough na pinaraphrase niya. Kailangan niyang pangalanan yung source ng idea niya. So, kailangan niyang sabihin na according to Esther Joy, when I read her answer in question number 2, this is the answer. So, kailangan niyang magbigay ng citation. So, yun yung referencing. I think nabanggit na to ni Sir Edward. I'm not sure. Pero meron tayong tinatawag na mga in-text citation. So, yun yung sinasabi ninyo mismo doon sa paragraph ninyo kung saan nanggaling yung inyong mga sources. Okay? And plagiarism is a very serious offense in the academe or in the academic world. Maraming mga estudyante ang nawalan ng awards, even in the history of SAASI. Siya ay meron dapat academic achievement na award, pero dahil yung isang part ng research paper niya ay plagiarized, natanggal yung kanyang award. We have heard of students in colleges and universities na na-kick out sila or finail sila ng mga professors because they submitted plagiarized work. So a certain level of plagiarism, kung mababa lang, sabihin natin 5% na plagiarized, acceptable yon. Pero yung sabihin mong 30, 40, 50% of your work is plagiarized, then that is not acceptable. Okay, so part of the handbook of SAASI, nakapasok dyan yung tinatawag natin academic honesty and plagiarism. So offense siya in the school na merong corresponding, anong tawag dito? Corresponding na punishment. So make sure na hindi po kayo makokot submitting plagiarized work. And I just want to show you that even in Google Classroom, naka-check po yung plagiarism dito sa pinakababa, sa right side corner, lower right side corner. May option po ang Google Classroom dyan na lahat ng isasubmit ninyo, i-check niya for plagiarism. So sa Google Classroom pa lang, i-inform na niya ako kung sino ang magsasubmit ng plagiarized work at kung sino ang nag-submit ng paraphrased and well-cited na mga work. So iba pa yung checking ko. Iba pa yung checking ng Google Classroom. Okay, so sana po naging clear yon na we do not accept plagiarized work in SAASI. Pag nagpasa kayo ng plagiarized work, it is not your work. It is the work of other people. So ang point namin is, bakit namin kayo bibigyan ng score para sa isang bagay na ibang tao ang gumawa? Okay? So yung points kasi, yung score is given doon sa gawa ninyo. So kung plagiarized yun, hindi nyo yun gawa. So wala kayong makukuhang points. So plagiarism, you will receive 0 points for whatever plagiarized work that you will submit. So ayan, referencing styles, meron tayong 3 uri. I-discuss to ni Sir Edward sa academic writing class. Ano yung 3 uri ng referencing styles? We have APA, we have MLA, and then we have Chicago. Actually, meron pang iba, more than these 3, pero ito yung 3 pinaka-commonly used. For your research paper, we are using the APA format. So pag diniscuss po ni Sir Edward yung APA referencing style, take note kung paano gawin kapag ang source ay galing sa online website, pag galing sa electronic copies ng books, pag galing sa newspaper, pag galing sa ganito, paki-take note yung kanilang referencing style. APA po ang gagamitin natin. Some schools, they use MLA. For business, they use this Chicago Turabian style. Pero for uniformity purposes, lahat ng grade 11 will be using the APA referencing style for their research paper. So, i-discuss yan ni Sir Edward. Hindi ko na siya i-discuss. Okay? Ito yung isa sa mga magiging advice ko sa inyo. You may actually use softwares and websites that will allow you to create, proofread and to create citations online. So, isa sa mga ako personally ginagamit ko na website na free
sa paggawa ng, anong tawag dito, bibliography and citation is itong EasyBib. So, how do you use EasyBib? You just go to Google and then type nyo lang, i-search nyo yung EasyBib, lalabas yung ganito. So, meron siyang dalawang option dito. The first one is to create citations. And the second one is it allows you to proofread your paper. Pero dahil ito ay free version, syempre, hindi niya ganun sobrang i-check or ipo-proofread yung paper ninyo. Pero at least may certain level of proofreading na siyang gagawin. Ginagamit ko yung EasyBib for, anong tawag dito, for creating citations personally. So, ayan, you can create citations from websites, from books, from journals, newspapers, online videos, lahat yung mga yan, pwede ninyong gamitin. So, ito yung mga ginamit ko last time. Type nyo lang yung title dyan or yung author, or kung may electronic number kayo, tulad niyan, electronic number yan nung article na ginamit ko. Hahanapin niya sa inyo yung source na yon. Tapos, siya na mismo yung gagawa. Ayan. So, kompleto na yung information niya. Nandiyan na yung title, lahat ng authors, nandiyan na. Tapos, i-format niya na sa inyo. Pero pagka, dahil free to, you have to read. Ito, panoorin nyo lang. Wala namang masama. Ako, pinapanood ko lang yan kasi free naman yung, anong tawag dito? Free naman yung kanyang website. And then, gagawin niya na sa inyo yung buong source ninyo. So, ito siya. Ayos na siya using the APA format. So, ika-copy-paste ko na lang siya, copy citation. Or, hintayin yung mailagay nyo lahat kasi siya na rin yung nag-a-alphabetize. Siya na yung magsusunod-sunod alphabetically na mga sources nyo. Tapos, pag nalagay nyo na lahat ng sources nyo dyan, ayan, export all or copy all. Tapos ipipaste ko na lang siya doon sa paper ko. So, pwede kayong gumamit ng mga websites na ganito para medyo mas maging madali yung gagawin ninyo. Hindi ko ginagamit yung EasyBib for proofreading, pero gamit na gamit ko siya for creating bibliographies and citations. Kung MLA siya, meron din siyang option doon for MLA. For APA, may option din siya doon for APA. Another website, ito nakikita ko lang sa advertisements, pero personally, hindi ko pa siya nagagamit. Meron din yung Grammarly. Usually, pag nag-YouTube kayo, common na advertisement tong Grammarly na to. Similar siya sa EasyBib, for proofreading siya, pero meron siyang, ang tawag dito, yung parang pro account, tapos meron din siyang free account. So, okay lang, gamitin nyo yung free account, may certain level lang siya of proofreading. Mas marami lang sigurong functionality yung mga paid at saka pro accounts. So, pwede nyo gamitin yan kung meron pa kayong ibang alam na websites or softwares na for free naman at makakatulong sa inyo. For example, yung sinabi ni John Paul, may mga paraphrasing websites siyang ginagamit. Okay lang, you can be as you can use different kinds of technology in making your research writing as easy as possible. Okay? And then, ito po yung magiging chapter 1 ninyo. Ang title po ng chapter 1 is The Problem and Its Background. So basically, your chapter 1 will focus on introducing what your topic is all about. So before kayo makapagsulat ng chapter 1, you have to start getting reliable resources and you have to start reading these resources so you can have an idea on how you are going to introduce your topic. So, ang ipapasubmit ko lang po, for now, is parts 1 and part 2. So, basically, part 1 is the background of the study or your introduction about your topic. I will be expecting sources, citations of sources pagdating sa background of the study. So, kailangan may makikita akong in-text citations para doon sa mga ideas na ginamit ninyo pero hindi nyo personal ideas. And I expected these sources to be paraphrased and incorporated in your background of the
study. And then, itong number 2, after you introduce your topic, saka ninyo ipaliwanag bakit ito yung topic na napili ninyo, bakit sa tingin ninyo importante na mas maraming tao ang makaalam or mahanapan natin ng solusyon itong issue or itong problem or itong topic na napili ninyo. So for now, for February 28, I think I'm going to extend. Ang aking ipapasubmit sa inyo is itong background at rationale pa lang. And then after that, saka natin tatapusin yung remaining parts of chapter 1. Okay? Syempre, hindi kayo makakapagsimula ng introduction kung hindi ninyo alam kung ano yung approved topics ninyo. So I will be sending comments and I will be personally sending messages kung ano yung mga topics na okay at hindi today. So today ako magsisend ng mga comments ko about yung topics. So yung mga hindi nakapag-send doon sa Google Classroom ng kanilang topic list, wala akong i-check para sa inyo at wala akong digradean para sa inyo. Pero yung mga nakapag-send, then I will be sending my comments today. So siguro just take your classes as usual and then magme-message na lang ako sa inyo kung may questions or magme-message na lang ako kung okay itong topic na to pero ito yung mga concern ko. Okay itong topic na to pero ito yung mga kailangang ayusin. Ito hindi okay. So from there, mamili na lang kayo kung ano dun sa mga approved topics ang gagawin ninyo. Okay? For the chapter 1, you may now proceed working with your partners or groups. Okay? So yung isasabit ninyo na background at rationale, kung kayo ay group of 3, then you can start working in groups of 3. Kung partner kayo, then you can start working in partners. If you'll be doing it on your own, then you may do it on your own. Okay? So that's the end of my discussion. Do we have questions or concerns coming from the class?